mushroom po ay nagtataglay ng sobrang daming vitamins at saka minerals. Ganun na rin po ang mga antioxidants. So, nagtataglay po siya ng vitamin B complex. Mataas po ang kanyang iron, calcium, at saka po potassium content. Ang calcium po niya, nung pong aming ipinatest sa food chemistry ng PhilRice, kaya po niyang i-triple yung mga available na calcium sa mga ibang sources ng pagkain. Ang potassium po, akala namin dati, banana ang may pinakamataas na potassium, pero nalagpasan po siya ng mushroom ng doble rin. So, yun po yung sa health benefit na po pwede nating makuha sa kanya. Ang mushroom project po dito sa Region 3 ay nag-start noong 2004, pero dahil po sa kakaunti lang ang resources nung time na yon, hindi namin talaga nagagawa ng gusto namin, yung mga pag-aaral na gusto namin gawin. So, noong 2007 po, nag-take off siya dahil sa suporta na ibinigay ng Bureau of Agricultural Research, na kung saan nasimulan po namin gumawa ng mga pag-aaral patungkol doon sa mga low-cost technology para sa establishment po ng community level or household level mushroom livelihood project para sa mga individuals. Ang pangunahin po naming objective is makatulong na makakontribute sa pagkakakitaan ng bawat pamilya, particular po yung mga sektor talaga na papabilang doon sa mga nahihirapan ng buhay. So ito po kadalasan yung mga grupo na napapaloob sa remote areas at doon na rin po sa mga hindi nagmamay-ari ng lupang sinasakas. Ang ginagawa nila, nakikipaggapas, nakikipagtanim, pero yung mga period po na na-establish na yung mga pananim sa bukid, wala na po silang nagiging hanap buhay. So yun po yung gusto namin sanang i-fill na gap. Mula po dun sa pakikipagtrabaho nila ng arawan, paano po namin sila mabibigyan ng tuloy-tuloy na income mula po dito sa pagpasok ng mushroom propagation. At ito po ay naglalayon din na magamit, lalo na yung ating mga agricultural waste, gaya ng mga rice straw, sodas, o ano pa mang natuto yung mga bagay na imbis po nasusunugin ay ma-convert po nila sa mas economical na pagkakakitaan. Ngayon po, sa source ng pagkakakitaan, nakita po namin na ang mga kailangan mong puhunan dito ay maliit lang, lalo na po sa household, kasi kung ano yung available na mga resources sa community po pwede mong magamit. At yun pong mga substrate ay nakakalat lang po sa bukid at sinusunog lang. So, ito po ay kayang magbigay, base po kasi dun sa aking ginawang pag-aaral, kaya pong mag-contribute ng mushroom ng mula 236% hanggang 800% na return on investment. Kaya nakikita po namin na malaki ang magiging pakinabang ng ating mga cooperator o farmers. Doon po sa nakaraan, ang naging focus namin is paano ba namin matutulungan ang community, particularly at the household level, na magpasimula ng project. So at that time, ang amin pong focus ay low-cost technology. This time po, na nakita naming feasible, nagkaroon po kami ng isang cooperative na in-establish sa Anao, na sila po from 2009 up to the present ay nag-exist. At sustainable po yung kanilang income. Yung mga members po nila ay kumikita ng mga 300 to 700 pesos a day. Doon po sa production na yon. Ngayon po, nung nakita namin na feasible siya, nag-alat po ang RICE program dati ng pondo para po ma-implement itong community-based mushroom project sa buong Pilipinas. So, nabigyan po tayo ng pagkakataon na i-training yung mga DA personnel as a focal person for mushrooms para sabay-sabayan po na maipalaganap yung technology sa lahat ng mga community. So, inaabot na po ng mga
thousands community-based mushroom project yung ating na-i-assist sa household level. Sa case naman po ng Region 3 or ng Central Luzon, pinasok na rin po natin yung scaling up. Yun po ay para maipakita sa kanila ano pa ba yung pwedeng potential kapag mas malakihan ang operations. So ang hinahandle na po natin ngayon is yung market linkaging at meron din po tayong inassist dito sa Nueva Ecija na nung time po na siya po ay nagpo-produce ng around 150 fruiting bags per cycle. So that is 3 months na operations. Nito lang 2012, naisipan naming mag-venture sa ganitong business. Dahil nga ako'y government employee, nagtatrabaho ako sa Manila at yung pamilya ko nandito sa Nueva Ecija. Minsan 1 buwan, 2 buwan na nasa field. So, naisip ko na kung tututok ako sa pamilya ko, meron pang isang option na pwede kong gawin. Ito nga yung pag-mushroom. Sa business namin na to, parang hati-hati kami ng trabaho dito eh. Mula sa pagti-tissue culture, yung pagkuha ng paggawa ng binhi, hanggang dun sa pagtatanim dun sa mga fruiting bags. So, dun tayo nakatutok sa technical aspect. Ang pinakamalaking advantage ng ay nakatutok ako sa pamilya. At the same time, mas natututukan pa ngayon itong mushroom. So, nung time na kami po ay nagkakaroon ng problema, doon ako humingi ng tulong sa DA. Dahil kung sa karanasan namin, wala kaming kaalaman tungkol sa mga sakit. Pangalawa, yung sa market. Kulang kami sa market. Ang naging initiative po natin, nag-call po ako ng stakeholders meeting, kabilang po rito ang producers, ang mga consumers, ang consolidators or traders kung nag-e-exist, at saka po ang mga processors at support institutions. Dito na po tayo bumuo ng parang analysis, yung value chain analysis para ma-address po yung mga constraints. Makita natin ang opportunities from production to processing hanggang marketing at ma-identify po natin ano yung magiging direction ng ating project. Natuwa po kami nung time na in-implement kasi yung malawakang community-based mushroom project. So ito po ay kinater natin ang lahat ng regions. So ito po ngayon ay nag-ooperate on a national scope. Dito rin po meron tayong mga gene bank ng mushroom. So meron po tayong ikinikip ngayon mula 10 hanggang 14 na species, both tropical and temperate varieties, na kung meron pong mga regions na nangangailangan ng mga ganong species ng mushroom, sila po ay ating kinikater. At kami po ay nagbibigay ng monthly na hands-on training. Pagpili ng dapat kunan ng tissue, naituro din po nila sa amin yun para maging malusog yung aming mga binhi at mas malakas na sa sakit. Doon po nila, yun po ang itinuturo nila sa amin para mas mapaganda pa yung aming production. Ang DA nandyan, maraming mga sources of information ngayon na pwedeng makatulong sa kanila para ma-improve pa yung kanilang farming practices. Marami na po tayong na-develop na products ng mushroom kasi po tayo ay merong mga in-house na food technology. So, bukod po dun sa napakakilalang patty, so burger patty na gawa sa mushroom, meron na rin po tayong sisig, bola-bola, ice drop, ice cream, mga pasta, sauces, at kung ano-ano pa pong mga sweets. Actually, kahit po anong mga luto ng pork na nalalaman ninyo, pwede nyo pong gawin sa mushroom. At dyan po ngayon tumututok yung isang naging participant natin na naging successful, si Miss Telma Vinoya, kasi siya po ang nakakuha ng contract ng mushroom sa SM, sa lahat ng mga SM branches. Nagbibigay na rin po siya ng training at siya po ang nagsusupply ng mga mushroom meals sa
Philippine Veterans Hospital at saka sa Makati Medical Center. Sa ngayon po, nagpa-process na yung aking may bahay. Nagpa-process na po siya ng mushroom chicharon, burger patty, embutido, atsara. Marami na po siyang nagagawa na ang galing po sa mushroom. Mula po nung nakilala namin si Ma'am Emily, ang kasamahan niya sa DA, doon po pumasok yung mga big-time buyer po sa amin. Na kung umorder ako po ang kinukulang sa production. Doon naman po sa production, nung po kami mag-umpisa, kaila-ilang kilo lamang po ang aming na-harvest. Ngayon po, mahigit 100 kilo na po kami ng na-harvest. Patuloy pa rin po ang aming paggawa ng fruiting bag para lalo pang dumami yung aming harvest at nang mapunan namin ang pangangailangan namin doon sa order sa amin ng mga buyer namin. Maganda rin naman talagang mag-venture into mushroom production. Kahit nga sa medyo maliit na level. Imagine mo, araw-araw kang may pipitasin for a span of 3 to 4 months. Kung basta ma-establish mo na yung kanyang production, araw-araw ka nang mamimitas, araw-araw ka nang may kita. So yung gagastusin mo sa pang-araw-araw, pwede mo nang gamitin na pandagdag dun sa mga pangangailangan kahit sa maliit na level pa lang. So how much more kung medyo lalakihan mo, pararamihin mo yung number of fruiting bags mo. Pwede naman yung palaguin ng palaguin. Malaki po ang naging pagbabago ang naitulong sa amin itong mushroom. Dati, medyo pigil sa pagbili ng mga pangangailangan sa bahay, sa pangangailangan ng mga bata. Mula po nung kami pumasok sa mushroom, pag po may kailangan sila, naibibigay na rin po namin kaagad yung kanilang mga gamit, lalong-lalo na po sa eskwelahan. Meron na rin po kami mga naipundar na mga gamit. Meron na pong lupa, kahit paano po naipaayos ko na rin ng konti ang aming tahanan. Subukan nyo pong mag-mushroom at malaki po ang maitutulong sa inyo, sa inyong pamumuhay. Malaking-malaki po ang aking pasasalamat sa Bureau of Agricultural Research, lalong-lalo na po si Dr. Nick Eliazar kasi bukod po dito sa aming center na kanilang ipinatayo, mula po sa Institutional Development Grant, naging mas quality po yung aming mga studies na ginagawa. At mas marami na rin po kaming na-accommodate na mga studies. Marami na rin po kaming mga participants na nakikater sa mga trainings. Sila ang continuously nagbibigay ng pondo sa aming mga researches, lalo na po doon sa ating product development ng mushroom. Siyempre, sa management ng Department of Agriculture, na siyang tumutulong po sa amin na suportahan yung mga existing projects at sa atin pong mga LGUs and farmers na talagang nakikikooperate sa lahat po ng ating mga ginagawa. Maraming pong salamat sa inyo. Para po doon pa sa mga interesado na magkaroon ng business na mushroom, ang amin pong opisina ay bukas mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, Monday to Friday. Kung kayo po ay malaking grupo, pwede po namin kayong i-assist sa inyong community. Pero sa mga individuals po, pwede rin namin kayong i-accommodate dito sa aming opisina para i-train po namin kayo ng husto. Meron po kaming mga ipinost na schedule sa tulong po ng bar. At dun po sa mga areas na nangangailangan ng aming assistance, halimbawa naka-establish na and gusto nyo pong i-troubleshoot namin yung mga ilang problema, kami po ay po pwede ninyong i-text sa 0906-245-0622 or sa landline po namin na 045-985-1256.